I can't fly. Satan, give me wings. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Know who I am. Know who I am. Know who I am. I am yours. I am yours. Know who I am. Oh, know who I am. Know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. Hello everyone, welcome to Hashtag BBF. Hashtag Best, Beloved, and Favored. Ngayong gabi magsama-sama po tayo sa masayang kwentuhan, kantahan at syempre tugtugan. Yan, syempre binabati ko lahat ng mga listeners natin ngayong gabi. Yan, stay tuned lang po kayo. Dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio. At syempre binabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California, lalong-lalo na kay Nanay Sol at Tatay Edmond Evangelista. I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am At syempre ang mga nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga, kay Tita Sins, kay Mami Helen, kay Charm at kay Kuya Pong. I know who I am. At bago ko makalimutan, may nagpapabati. Belated happy birthday kay EJ Ruiz. Belated happy birthday. At sa mga taga Mountain Province, binabati natin ang Colnog family, si Sir Mario, Ma'am Telma, Josh, Kiel, and Zam. At ganoon din sa Dangilan family, si Sir Fred, si Sir Divine Solomon, and Cara Grace.
sa lahat po ng may pabati or sa lahat po ng may katanungan and prayer request, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0917-928-4843 para naman po sa Globe. Yan, mga kangitian, text na. Again, 0907-906-3452 for Smart and 0917-928-4843 para naman sa Globe. Okay, sa lahat naman po ng gusto kaming makita at mapakinggan online via live streaming, yan. Punta lang po kayo www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. Again, para sa lahat po ng gusto kaming makita at mapanood live via live streaming po, punta lang po kayo www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. At binabati din natin si Kuya Jen Revoluciano of Arizona, USA at si Kuya Ian De Leon of COBNHS. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are. At tuloy-tuloy lamang ang kwentuhan dito lamang yan sa hashtag BBF dito sa 98.3 FM Smile Radio. At for now, here's a song from Freddie Rodriguez, No Other Name. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever, forever. I will praise the
Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakikinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Yan, so salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating pong ministry, sa gawain ito sa 98.3 FM Smile Radio. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amen. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, ano man yung ating mga dinaramdam at mga kahinaan, mga ating mga kinakaharap sa mga oras po na ito, ay magtiwala tayo na ang kamay ng Diyos ay patuloy na mamagitan sa buhay natin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagtitiwala po kami sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kayo po ay hindi lamang po namin tagapagligtas, kundi kayo po ay Diyos na manggagamot. Kaya nga po kami po ay lumalapit sa inyo na may pananampalataya na ang lahat po ng mga nakikinig sa mga oras na ito o nanonood na may mga sakit, Lord, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, pagalingin mo po sila. Iparanas mo po sa kanila ang iyong himala. Ipadama mo po sa kanila ang iyong dakilang pagmamahal. Sa mga dumaranas sa mga problema, nahihirapan sa buhay, yakapin mo po, Panginoon, at ipadama mo po sa kanila na mahal mo po sila kailanman. Salamat po. Nawa po maging pagpapalang programang ito sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang bahay, sa kanilang mga sasakyan at lugar kung saan man po sila naroon. Abutin niyo po sila at inyo nga pong iparanas sa kanila ang iyong dakila at makapangyarihang habag at pagmamahal sa kanila. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan, so muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Atin lang pong i-recap yung ating message last Friday. Ang message po natin last Friday, agree with God for blessing manifestation. Yan. At sabi natin, importante you agree with God. Ang ibig sabihin kasi ng to agree with God is to say the same thing God says. Wag mo sabing may sakit ka dahil ang sabi ng Diyos, you are healed by the stripes of Jesus. Don't say you're poor because God says He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. At marami pa pong iba. And then to agree with God is to believe wholeheartedly. And the last one is to agree with God is to have full confidence in God's ability. And then nabanggit ko din po last Friday, before you can boldly agree with God, there is this very important thing that you should do first. At yun nga po ay yung pakinig. Listen to Him and listen to His Word. So, importante po, nakikinig tayo ng salita ng Diyos or we read the Word of God kasi doon pa lang natin malalaman ano yung mga pangako ng Diyos na kailangan nating agrihan. Now, tonight, ang gusto po naming dalhin sa inyo is the 12 steps in establishing the Word in your heart. 12 steps in establishing the Word in your heart. So, importante kasi yung salita ng Diyos, hindi mo lang narinig, natanggap mo sa puso mo, naintindihan mo, naging part ng system mo, at yun ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Yung 12 steps para yung Word, matanim talaga sa iyong puso. Ano ba yung mga dapat nating gawin? So, I said we have 12 steps, mabilis lang po natin itong i-discuss para matapos natin or else siguro pagpapatuloy natin ito sa mga susunod na Fridays. Okay? So, number 1 na kailangan po natin gawin is the reception of the Word. Okay? Ito yung pakikinig na nga natin ng salita ng Diyos. Kung ano yung mga sinabi o narinig natin ng mga salita ng Diyos. Alalahanin po natin na hindi natin matatanggap 100% yung mga narinig natin. Halimbawa, meron tayong narinig na salita ng Diyos, hindi lahat yon ma-receive mo or hindi lahat yon narinig mo. Okay? Kasi narinig mo siya pero hindi lahat pumasok sa isip mo. Marahil ay mga 30% lamang yung iyong narinig. Kaya maganda yung we listen to the Word of God over and over again. So, kaya marahil
napapansin niyo ay meron kaming mga salita ng Diyos na inuulit namin at minimensahe ulit namin sa mga susunod na linggo. At yun po ang paraan para lagi nating matandaan ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At isa pa, we are hearing from imperfect source. Wala naman pong perfect source ng Word of God kundi ang Panginoong Jesus. Ang kanyang mga mouthpiece, okay, kagaya po ng inyong lingkod, ang kanya pong mouthpiece, ang mouthpiece ng Lord ay mga imperfect source. So hindi po lahat ng naririnig natin ay yun na yun. Hindi kagaya kapag ang Panginoon ang nagsalita, talagang perfect source siya. Sabi po sa Acts chapter 17 verse 11, "Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind, examining the scriptures daily to see whether these things were so." Okay, maging kagaya po tayo ng mga Thessalonians na kapag tinatanggap niya ang salita, ready ang kanilang mind, ini-examine nila yung scriptures araw-araw. Okay? Araw-araw, pinag-aaralan nila yung salita ng Diyos. Kasi importante po ito sa reception of the Word. Okay? Ngayon naman po, ang pangalawang step in establishing the Word of God in our hearts, number 2 is the perception of the Word. Perception of the Word. Importante po, meron tayong sensitivity and information and observation, We need sensitivity and observation in the perception of the Word. Our mind should be continually open. Okay? Sabi kanina, ready yung mind mo. Sabi sa Acts 17:11, kailangan may readiness of the mind. Okay? Kagaya ng mga Thessalonians. Dito naman, sa perception of the Word, our mind should be continually open. Okay? And we should remember to avoid carnal or fleshly understanding. Importante, hindi yung fleshly understanding ang ating gagamitin or carnal understanding. Dapat yung ating spiritual understanding ang ating gagamitin. So 1 Corinthians chapter 2 verses 12 to 16. "But we receive not the spirit of the world, but the Spirit which is from God, that we might know the things that were freely given to us by God. And we speak of these things not with words taught by human, but with those taught by the Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now, the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual discerns all things, and he himself is judged by no one. Last verse 16, "For who has known the mind of the Lord? Who will instruct him? But we have the mind of Christ." Alam niyo po kasi, ang salita ng Diyos ay Spirit. Okay? Ang salita ng Diyos ay isinulat ng Espiritu. Gumamit lang siya ng mga kasangkapan niya, ng tao para magsulat nito. But all scriptures are God-breathed. Hininga ng banal na Espiritu. Okay? Inspired by the Holy Spirit. At dahil Holy Spirit ang may akda ng Bible, kailangan natin ang guidance ng Holy Spirit. Spiritual discernment po ang kailangan natin para maunawaan natin ang salita ng Diyos. So, importante, meron tayong sensitivity and observation sa banal na Espiritu. Ibukas po natin. Let us yield our mind to the Spirit. Hindi po wag nating gamitin yung ating human wisdom. Kasi iba po ang katwiran ng ating human wisdom kaysa sa spiritual
wisdom. Kailangan po natin, marahil nagtataka kayo, kahit sa Bible maraming nakasulat, yung mga marurunong, bakit nahihirapang unawain ang salita ng Diyos? Yung mga sobrang nagpakadalubhasa sa pag-aaral, pero bakit pagdating sa salita ng Diyos, nahihirapang kunin yung tunay na sinasabi ng Holy Spirit sa Scripture? Kasi kadalasan, ang ginagamit natin pang-unawa is kung ano yung nabasa natin, kinakatwiranan natin yon according to our human wisdom. Pero ang kailangan po natin ay spiritual discernment or karunungan ng nanggagaling sa banal na espiritu. So, it is better to pray first and ask the guidance of the Holy Spirit before we read the Word. Or, bago tayo, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, let us claim. Sabihin natin na, Lord, salamat sa iyong banal na espiritu dahil yan yung aking gagamitin para maunawaan ko yung kung ano yung mga kapahayagan ng salita na naririnig ko ngayon. Okay? So, perception of the Word. The third step is the revelation of the Word. Revelation of the Word. Okay? Sa revelation of the Word, sa third step, okay, the Holy Spirit gives light to the Word. Ayan na. Yung Holy Spirit, magbibigay ito ng kaliwanagan sa salita na ipinapahayag sa iyo. Okay? Ini-inspire niya tayo ng fresh mind. Okay? Yung spirit natin at yung mind natin nag-start to align and coordinate. Okay? So, yun ang maganda dun sa third step. Yung spirito ng Diyos at yung isip mo, kasi yung isip po natin madalas hiwalay sa nais, sa pangangatwiran ng espiritu. Magkahiwalay sila ng pag-iisip. But, sa revelation of the Word, as the Holy Spirit gives light to the Word, yung spirit mo at yung mind mo nag-uumpisa ng umalign. Okay? At mag-coordinate sa isa't isa. Okay? Yung mind mo ngayon ay umaayon na ano yung nais ng Holy Spirit na ipahayag. Okay? Basahin natin yung Matthew chapter 16, verses 16 to 17. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." So verse 18, "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Nung sinabi ni Simon Peter, "You are the Christ, the Son of the living God," hindi po pang-unawa ng tao ang ginamit ni Simon Peter, hindi human wisdom, kundi spiritual discernment, spiritual wisdom. Kaya nga po ang sinabi ng Panginoon sa verse 17, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you." Okay? "But my Father who is in heaven." So, ang gustong sabihin ng Panginoong Hesus, si God the Father ang mismong nangusap kay Simon Peter para masabi ni Peter ano ang katotohanan na yung kanyang kaharap si Jesus ay Kristo at anak ng buhay na Diyos. Okay? So, alam nyo, there are times na kapag tayo nagbabasa ng Word, hindi ka nakakarinig ng audible sound na nagsasalita talaga. Pero kasi ang Holy Spirit, kapag ka nagsalita sa'yo, hindi siya words, pero pumapasok siya sa isip mo, sa puso mo, alam mong yun yung sinasabi ng Lord. Hindi napakadaling ilagay sa words, pero
merong mensahe ang Lord na direktang ipinangusap sa iyo. Yun ang napakasarap pagdating na dun sa revelation of the Word. Kaya nga, ang sarap magbasa ng Bible. Ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Kasi habang naririnig mo, may naririnig kang nagsasalita, sabi ko nga kanina, imperfect source ang mga tagapagsalita ng Diyos. Kasi, syempre, human pa rin. Pero, kahit na sino pa ang nagsasalita at nagpapahayag ng salita ng Diyos, ang Holy Spirit ay nagpapaliwanag direkta sa puso mo. At yun ang pinaka-exciting part ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung nangungusap na meron ng revelation ng Word na ipinapahayag ang banal na Espiritu. Wow! So, importante, your spirit and your mind align and coordinate. Okay? So, number 4 na po tayo. Let's go to the declaration of the Word. Declaration of the Word. Ito na po yung kapahayagan na nang kukonvict na yung Holy Spirit sa'yo. Okay? Kinukonvict ka na. Kanina, narinig mo yung pangusap ng Holy Spirit. But this time, yung Holy Spirit, kinukonvict ka na. I mean, kinukonvince ka na, sinasabi na niya sa'yo kung ano talaga yung gusto niyang sabihin. Nangungusap na siya sa'yo. Okay? Sa Acts chapter 19, verses 8 to 10, basahin ko po. And he went into the synagogue and spoke boldly for 3 months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. Verse 9. But when some were hardened and believed, verse 9, but when some were hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. And this continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Ulitin ko po yung verse 9. But when some were stubborn, sa ibang salin, were hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude. Noong panahon na yon, pinapahayag ni na Paul, Peter, ipinapahayag nila ang salita ng Diyos. Pero, merong nako-convict. Okay? Merong nako-convict, kino-convict kasi tayo ng Holy Spirit every time we hear the Word of God. Pero, maraming mga taong nakikinig na pinatitigasan ng puso. Alam niyo po ba yung ang isip ay nangangatwiran ng sarili? Although, may pangungusap ang banal na Espiritu, pero nire-resist ng kanyang fleshly mind, ng kanyang human wisdom. Kasi, ang kapahayagan ng banal na Espiritu, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay ang hirap niyang tanggapin kapag tiningnan mo ano yung aktual na kalalagayan mo sa mundo. Kapag ibinasi mo ang iyong pangunawa ng salita ng Diyos sa kung ano ang nararamdaman, naririnig, nakikita na yung 5 senses, nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, nararamdaman. Kapag binasi mo diyan, mahirap sasabihin mo taliwas ang sinasabi ng Biblia sa kung ano ang totoong nangyayari. Kasi alam nyo, banal na Espiritu ay ang salita ng Diyos, Spirit nga. Okay? Hindi siya nakabase dito sa mundo. Kaya nga, maraming tao ang nahihirapang maniwala. Para bang pinatitigasan ng puso at ayaw tanggapin. Kahit na para bang sa isip nila pwede nga totoo pero bakit ganito? Bakit ganito? Nangangatwiran. So, sa binasa natin sa Acts, iniwan yung mga ayaw makinig.
Okay? Kaya, ganun pa man, patuloy at patuloy na nangaral pa rin ang mga disciples ng panahong iyon. Okay? At sabi dito and this continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. So patuloy at patuloy na pinapahayag ang salita. Okay? Sa step number 5, ito na yung the conclusion of the word. The conclusion of the word. Okay? Ito namang stage na to, certain thoughts or mindsets are challenged and areas of resistance are uncovered. Yun. Dito sa fifth step, okay? Sa fifth step, sa conclusion of the word, eto na, yung mga thoughts or mindsets na challenge, nahahamon na. At yung pagtanggi ba, yung mga stubbornness, yung ang tawag dito, yung mga matigas na puso, kumbaga, ay na-uncovered na. Kumbaga, ayan na, bumibigay na sa salita. Dun sa fifth step, the conclusion of the word, bumibigay na yung ating isip, yung ating puso, nababawasan na yung ating pagkontra sa salita, kasi ayan na, unti-unti na siyang nakakapasok sa iyong sistema. Okay? At ang sumusunod na nangyayari na ay renewing of the mind. Nag-i-emerge na yung renewing of the mind. O ito yung tinatawag natin metanoia. Nagkakaroon na tayo ng change of mind. Yung mind natin na nakabase sa kung ano nakikita, naririnig, naaamoy, nararamdaman, ano pa ba? Nalalasahan, yung dating, ito yung kapangangatwiran na nakaayon sa 5 senses, nagkakaroon na siya ng pangangatwiran na kung ano yung pinapahayag talaga ng salita. Wow! Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Ulitin ko po. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Dito sa conclusion of the word, yung pride ng isang tao na ginagamit niya ang kanyang human wisdom sa pangunawa ng salita ng Diyos, unti-unti nang bumababa at umaayon na siya sa kung anong ipinapahayag ng salita. Pero, sabi nga kanina, minsan yung iba nandito pa lang sa stage 4. Hindi agad makarating sa stage 5. Yung stage 4 na andyan yung pinatitigasan pa rin ng puso, andyan yung ayaw pa rin manampalataya, ipinipilit pa rin ang human wisdom. Pero pagdating na nakarating ka na ng stage 5, ibig sabihin, nagkakaroon na ng emerging of the renewing of the mind. So, magpapatuloy po tayo. For the meantime, makinig muna po tayo ng isang awitin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive.
Amen. Because He lives. Yun, buhay ang Diyos. At every time, buhay din po ang kanyang salita. At every time mangungusap po ang Panginoon sa atin, meron itong kapangyarihan na hindi lang siya basta nangungusap. Marami po itong pwedeng gawin sa ating buhay. Kaya importante po ay hindi tayo tumitigil sa basta nakinig lang. Okay? Dire-diretso po natin. Sabi ko kanina, first step is reception of the word. Pangalawa, perception of the word. The third is revelation of the word. The fourth is declaration of the word. The fifth is the conclusion of the word. And the sixth step is the authentication of the word. Okay, at this stage, sa stage na ito, sa stage 6, a choice is made willingly because truth has convicted your heart so strongly. Yan. So, dito sa stage 6, mas malakas na yung conviction ng banal na espiritu sa ating mga puso. Kaya, ang ginagawa mo, you are positioned now dito sa stage na to do what you believe because you are energized with the truth of the word and the power of the Holy Spirit. Ayun. Yun ang masarap doon sa stage na ito. Kasi, kung yung bang kapag kung ano yung narinig mo, kung ano yung natutunan mo, yung pinahayag ng banal na espiritu sa'yo habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang tendency ng isang nananampalataya, okay, sa isang nakinig, na really narinig mo at narinig mo pating kapahayagan ng salita ng Diyos, ang tendency nito is gawin mo na kung ano yung iyong pinaniniwalaan. Best example nito is yung nasa Acts chapter 2, verses 37 to 39 and verse 42. Basahin ko po. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Verse 39, For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Verse 42, And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. So, sabi ko nga kanina, yung authentication of the word dito sa stage na to, meron ka ng ginagawang pagpili. Ang pinipili mo na ngayon ay gawin kung ano yung iyong pinanampalatayanan. Kagaya nga nung mga nakapakinig ng mga salita ng Diyos, nagkaroon sila ng repentance. Ang repentance po ay metanoia sa Greek, nang ibig sabihin pagbabago ng isip. At sumunod noon, anuman yung mga ginagawa ng mga mananampalataya, ginagawa na nila. Nagpabaptize na sila, nakijoin na sila sa mga mananampalataya, may breaking of the bread na sila. So ginagawa mo na kung ano yung pinananampalatayanan mo. Okay, so kapag andun ka na sa stage na yon, ibig sabihin, nandun ka na sa authentication of the word. Okay? Number 7 po, the upholding of the word. Yon, dito na tayo sa stage 7, the upholding of the word. Discipline and devotion to continually act and obey the word is applied carefully and thoroughly. Ulitin ko po. The discipline and devotion to continually act and obey the word is applied carefully and thoroughly. Ibig sabihin, yung disiplina na at yung iyo ng debosyon para umakto at sundin ko ano yung sinasabi ng salita, ito na yung nangyayari. Hindi lang carefully but completely. Okay? You do this not for personal benefits. Yun na. Pag nandito ka na sa stage na ito, hindi ka na nakafocus sa iyong sarili.
Kanina sabi ko, ano yung nararamdaman mo, ano yung naaamoy mo, yung 5 senses mo. Okay? Ngayon, sa stage na ito, hindi mo na ginagawa ang mga bagay-bagay para lang sa personal na kapakinabangan, kundi para na sa pagbigay karangalan sa Diyos at sa Kanyang salita. Sa John chapter 8, verses 30 to 32 ng New Living Translation, "Then many who heard him say these things believed in him. Jesus said to the people who believed in him, 'You are truly my disciples, if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free.'" Okay, dun sa upholding of the word, hindi mo binibitawan yung mga salitang narinig mo kasi andoon na yung pagbibigay karangalan mo sa kung sino yung nagsalita nito, sa Diyos na siyang may akda nito at sa Kanyang salita. Okay? At ang maganda nito, every time you hear the word, nagkakaroon ka ng kalayaan. Okay? Nagkakaroon ka ng kalayaan. Because the knowledge of the truth brings freedom. The knowledge of the truth brings freedom. Kasi sabi nga sa verse 32 ng John 8, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Okay? So, doon naman tayo sa stage 8. Okay. Mukhang matatapos natin to. The application of the word. Sa application of the word, you meditate the word and discover God's plan and purpose. Discover the depth and ways on how to apply it. Dito sa stage 8 or application of the word, ito na yung patuloy mong sinasabi kung ano yung nakasulat sa salita, ina-analyze ng iyong utak at natututunan mo paano ia-apply ang salita. Sabi nga sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart from thy mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written therein, for then you shall make your way prosperous, and then you will have good success." Dahil pag natutunan mo kung anong sinasabi ng salita, at ituturo sa iyo nito kung ano yung dapat mong gawin, and then you will be prosperous and you will have good success. Stage 9 is the absorption of the word. Yung sa absorption of the word, yung word na yung pinanampalatayanan, naging lifestyle mo na. Wow! Sabi sa Galatians 6:10, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith." So, kung ano yung sinasabi ng salita, kagaya ng sinasabi sa Galatians 6:10, hindi mo to ginagawa kasi sinabi, inutos, kundi kusang ang parang sa puso mo, napakasarap gawin, ipamuhay, lakaran, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sa stage 10, dito naman yung transformation through the Word. Okay? Your life now is the evidence that you do not only believe, you do not only receive and believe the Word, but it's now a part of you. Yan. Dun sa verse 10, sa step 10 or stage 10, okay, sa transformation through the Word, yung salita ng Diyos ay at saka ikaw nagiging isa na, nagiging bahagi na siya ng buhay mo. Nagiging bahagi na siya ng buhay mo. Basahin ko lang po ng mabilis yung 1 Timothy chapter 4 verses 13 to 16. "Till I come, I give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by the prophecy, with the laying on of the hands of the leadership. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you." Wow! So ito na yung nakikita na sa iyo yung kung ano yung
nababasa mo, naririnig mo sa mga preaching, nakikita na sa buhay mo. Sabi sa verse 16, hindi lamang ito magliligtas sa iyo, yung mga narinig mo. Kapag nandito ka na sa stage na ito, transformation through the word, hindi lang ito magliligtas sa iyo. Kasi nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo, maaari din itong iligtas ang mga taong nakakakilala at nakakakita sa iyo. Stage 11, the revelation of the Word. Ikaw ay nagiging buhay na Biblia. Paano ba nagiging buhay na Biblia? Kasi yung buhay mo ay nagiging mensahe na sa bawat isa. Na para bang nababasa na rin nila kung anong sinasabi ng Biblia dahil very evident ito sa iyong buhay. Sabi nga ay, the most powerful message is not found in a book. It is spoken through a life. So, yun po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3. Do we begin again to commend ourselves? Or do we need, as some others, epistles of commendation to you or letters of commendation from you? You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. Verse 3, clearly you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is, of the heart. Wow. Ito yung pinakamaganda. Yung revelation of the word. Ibig sabihin, yung lahat ng naipon ng mga kapahayagan sa puso mo, nagre-revolusyon na to. Nagmamanifest na ito sa buhay mo. At ikaw na ay nagiging buhay na salita ng Diyos. And the last stage, dahil sabi ko, nagre-revolusyon na sa puso mo, nakikita na sa buhay mo, the last stage in establishing the word in your heart is the impartation of the word. Binago ka na, nagkaroon ka na ng transportation, nagre-revolution to sa'yo, nakikita na sa buhay mo, para ka ng buhay na aklat ng Diyos. And the last stage, you multiply your life into the lives of others because the life of the word is living in you. Wow! Ulitin ko nga yun. You multiply your life into the lives of others because the life of the word is living in you. So John chapter 1, verse 14 and 16. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Verse 16, and of His fullness we have all received, and grace for grace. Yung tinanggap natin na Jesus na namumuhay sa ating puso, siya ring nagiging bukang bibig natin at naibabahagi natin hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi yung pagmamahal na tinanggap natin, siya ring pagmamahal na naibabahagi natin sa iba. At kapag nakarating ka na doon sa word, sa stage na yon, congratulations, kasi the Word of God has already established in your heart. So, ulitin ko po, the 12 steps in establishing the Word in your heart. Number 1, reception of the Word, perception of the Word. 3 is revelation of the Word, declaration of the Word, the conclusion of the Word, the authentication of the Word, the upholding of the Word, the application of the Word, absorption of the Word, transformation through the Word, the revelation of the Word, and last one is the impartation of the Word. Let us keep on hearing and hearing the Word of God, and let us be the living epistle of the Word. Pinabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California, ang The Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, dealer of Salad Master, music team of the Rock Christian Fellowship, headed by Brother Rick and Sister Larry Manguera, Brother Leo and Sis Marisa Juan, Charmaine Herales, Brother Benny and Sis Nora Tabingo, Sis Malu and Ezra Cortez, Tony Nukal at ang Nukal family of Sacramento and Texas, Josie Evangelista, Jeanette Allen, Magmantay family of Mundig Batangas, Grace, Still Jack Nica, Gio Maika Española,
Kim J. said, and Casey Magpantay. At ganoon din po kay Ate Maribel Magpantay of Abu Dhabi, Meryl Chris and Darwin Almario, Iya of CHO, and Cute Yana. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw. At ang Colnog family of Bontoc Mountain Province, Sir Mario, Ma'am Telma, Josh, Kiel, and Zam. At ang Dangilan family, Sir Fred, Sister Divine, Solomon, and Cara Grace. Ayan, syempre binabati rin natin si Tatay Ed, Nanay Evelyn Santiago, kay Luis, kay Ate Edlin, kay Nanay Lucy, Kuya Junior, Ate Nora, Diane, Hazel, Oliver, Ate Grace, Kuya Elimar, Trisha, and Dave Santiago. Kay Tatay Lando, Nanay Mila, Apple, Mark, Jaya, Jenna, Santiago, Ate Lita, Jane Vicente, kay Casey, AJ, Tim, and Matthew. Para bang nagbabalik lang sa sandal. Yan, binabati rin natin ang Laconsay family, si Ate Jane, si Kuya Bernard, si Carlo, si Raisa, and si John Burr. Yan, syempre binabati ko rin yung mga kapatid natin na si Dada, si Gleda, si Brian, si Dwight, yan, si Carlo. Yan, hello sa inyong lahat. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. At may nag-text mula kay Brel Tolentino, sabi dito, Bossing, pabati naman ako, Brel Guapito. Ha ha ha. At binabati din natin si Kuya John Revoluciano of Arizona, USA, at si Kuya Ian De Leon of COBHS. Yan, mag-best friend dyan, kaya pareho. Sayawe tayo. Sayaw tayo. Mami Gloria Rain and Gledalyn Tapan at si Samson Sinisa yan Junior. Sayaw tayo. Sayawe tayo. Sayaw. At kung wala po kayong gagawin tuwing Sunday, 9 a.m., 9:30 a.m. sa SHP Building sa Don Manuel Avenue, sa third floor ng PS Bank sa tapat ng China Bank. Magsama-sama po tayo sa aming Word Celebration, 9:30 a.m. po every Sunday. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, batlang pito. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, batlang pito. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, batlang pito. Hello kay Kuya Edmond and Ate Sol, kay Frances at kay EJ. God bless you all. Sa akin pong magandang kapatid, Cynthia and Ging, I love you so much. Salamat sa pagmamahal niyo sa aking mga anak. Love you po. At sa lahat po ng nanay ng aking mga anak, Nanay Sol, Mami Gigi, Nanay Evelyn, salamat din po sa pagmamahal niyo sa aking mga anak. Love you po. Belated happy birthday, EJ Ruiz. Advance happy birthday, Brel Tolentino. Happy birthday kay Candy Kicho. Okay, isang pinagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa ating program, #BBF, sa lahat din po ng naka-live streaming, at sa lahat po ng mga manunood ng ating delayed telecast. Thank you very much, at sa lahat po ng ginagamit ng Panginoon para magpatuloy ang program na ito. Bountiful harvest po sa inyong lahat. Thank you very much po. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong nais na itanong, i-comment, or
prayer request or for counseling, you may text or call us at 0907-906-3452 or 0917-928-4843. Yan. At okay, palagi po kayong makinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Dito lang sa 98.3 FM Smile Radio. This is every Friday, 7 p.m. Keep on listening to #BBF dahil sa #BBF may nagmamahal sa iyo. Thank you everyone. Shalom, glory, and kara.